May happy na naman na mami dahil sa mga in-unbox. Few days ago, nasira yung aming carpet cleaner. And actually, 2 years old na siya. Pero since tong brand na to kasi is 5 years warranty. Diba ang tagal ng warranty? Kaya sulit na din kahit medyo pricey. So, nung nasira nung isang araw, tinawagan ko sila kaagad. Nag-troubleshooting lang tapos sa end ng call, nag-decide sila ng replacement. The next day, nireturn ko yung lumang unit. And then sa sunod na araw ulit, nung natanggap nila, nagpadala na sila ng replacement. Diba? Napakabilis tapos ngayon, ito na kaagad. Kaya meron na naman ako ditong bago na carpet cleaner. And meron ulit tong 5 years na warranty. Gustong gusto ko din kasi talaga to. Super ganda niya. Alam niyo naman dito sa UK, gamit na gamit to. Kasi yung mga bahay dito is maraming carpet. Bukod sa carpet, ginagamit ko din to sa aming sofa. Pati na rin doon sa dining chairs kapag merong mancha. Anyway, itong si Charlie and Chino, nakatambay na naman dun sa labas. Kahit sobrang lamig, gusto pa rin dun sa duyan. Kung kahapon nga is 22 degrees, ngayon balik na naman sa 8 degrees. Tinanong ko muna sila kung ano ba yung gusto nilang lunch. May mga natira pa nga pala kaming Domino's pizza kagabi. So, kesa masayang, ininit ko na lang. Gusto pa nga dito kumain sa labas. Sabi ko nga sana sa loob na lang kasi ang lamig. Pero sige, pagbigyan ng mga bata. In fairness, dito sa kinakain ko, masarap din siya. So, double siya na merong chocolate. And meron din siyang konting cinnamon. Yung ibang cookware nga din pala namin is nagtutuklap na siya. And diba, pangit daw yung ganun kasi baka makain. And sakto nakita ko to and gustong gusto ko yung kulay. Medyo mabigat lang talaga siya pero ang ganda ng quality. So, sana naman ito tumagal. Mahilig kasi ako sa ganitong white and gold yung kulay. And since lagi naman ako nagluluto, deserve ko to. Para lalo akong sipagin. Ito yung pangalawa and grabe to, sobrang bigat niya. Lalo na yung takip. Actually, mas mabigat talaga yung takip kaysa dun sa mismong lutuan. Kaya dapat maingat din kasi baka mabagsak. Diba? Ang ganda ng color niya. Parang ang lakas makasyala sa kitchen. And syempre, dahil excited nga akong gamitin to, hinugasan ko na kaagad. Nagkikrave kasi ako sa sinigang na manok. May nakapag-try na ba sa inyo magsinigang na manok yung laman? Kasi diba kalimitan naman is pork or beef. Or kaya naman is seafood. Naghiwa na ako ng kamatis at sibuyas, tapos naubusan na pala ako ng sili. Sa gulay naman, ito yung nabili ko. And para lang siyang pak choy. Pinakagusto ko sa sinigang is yung labanos. Kaso hindi pa ako nakakahanap dito. Meron naman akong frozen na okra, so yun na lang yung idagdag ko. And then, nagisa na ako dito ng sibuyas at kamatis. Yung iba, nakikita ko naglalagay sila ng luya. Pero ako kasi, hindi ko gusto yung luya sa sinigang. Ginisa ko lang din ng konti yung manok, tapos nilagay ko na yung tubig. Drumsticks nga lang pala yung meron ako, so ito na lang yung ginamit ko. Ang gusto ko lang talaga ngayon is sabaw. Pero syempre, kailangan merong konting karne, diba? Naglagay na din ako dito ng pampalasa. Pinakuluan ko lang, tapos after few minutes, nilagay ko na tong sinigang mix. Gusto ko din sa sinigang yung super asim. Ang namimiss ko talaga yung sabaw sa mang inasal. Diba, ang sarap hinihigop ka partner ng inasal at kanin. Samahan mo pa nung kanilang bangus sisig tsaka nung palabo. Ayan, bigla pa ngang nag-crave. Kailan kaya ulit makakakain ng mang inasal? Anyway, finally luto na nga to and pwede na akong kumain. Hindi na ako nagluto ng rice kasi mamaya kakain ulit kami. Medyo umayaw kasi ang tuwin sa sinigang. Medyo matagal kasi bago ko ulit to naluto. And parang nandibago sila dun sa maasim na sabaw yung lasa. Kaya humigop na muna ako dito ng mainit na sabaw. And then after naman nito, mag-iisip na ako and magluluto para sa aming dinner. Dahil padilim na naman.